At sa punong ito, makakasok naman natin si Atty. Jovito Barte, abogado naman ni Mon Tulfo. Atty. Barte, good morning po. Good morning, Igan, at good morning sa ating mga tagapakinig. Okay, yung bantaraw mula sa kampo ni Mon Tulfo, partikular sa kanyang mga kapatid sa kanilang TV program kahapon, gaano po kaseryoso yun, Atty.? Actually, alam mo, Igan, siguro hindi ko masasabing seryoso yun eh. Oo. Alam mo, sa isang kapatid na nalaman mong naapi at sobrang nadehado. Oo. Siguro, yun mga sinasabi nila ay isang pagpahayag lamang ng kanilang pagka-disgusto Oo. sa mga pangyayari. So, matitiyak nyo, Atty., na kung mapupunta nga sa mall o paliparan itong mag-asawa at mag-abot sila ng landas, hindi masasaktan o dulot ng pananakit mula sa kapatid ni Mon Tulfo. Sa aking pananaw, Igan, Oo. itong mga kapatid ni Mon Tulfo ay mga mamahayag. Oo. Ito naman ay kung nakikita siguro ng publiko, sila ay uma-action dun sa mga naapi. Oo. Pero tingin ko, para ilagay nila ang batas sa kanilang kamay, ito siguro ay malabong mangyari. Oo, Sabi ko nga kanina, yung mga pahayag nila ay isang Emotional pagpapahayag. Oo. Yes, emotional disgust. Oo. Dahil imagine mo, kung isipin mo nga naman, yung kuya nila ay, sabi nga ni Mr. Tulfo ay junior citizen na, pinagtulungan. Kung makita mo doon talagang, kumbaga, si Mon Tulfo is already right to be their father. Oo. But despite his age, hindi siya ginalang. At siya pa ay talagang pinagtulungan at talagang sa video na yon na parating na pinakita nyo kanina, makikita doon na ang isang nakakatanda na pwede na maging tatay nila ay pinagtulong-tulungan nila. Okay, doon sa puntong yun, sabi, ayan, second part na raw yan, ang pinagmulan daw niya, yung, ano bang kwento ni Mon sa'yo? Tinulak ba niya si Claudine at si Nipa? Matapos niyang suntukin at sinipa rin si Raymart? May ganun bang action mo sa kampo ni Mon, Atty. Barte? Actually, Igan, kung papansin mo, ang sinasabi nga ni Sir Tulfo na siya ay karating lamang galing Davao. Oo. Ngayon, narinig niya na may isang babae na later on nalaman niya na si Claudine na pinapagalitan yung ground handler ng Cebu Pacific on the top of her voice. So sabi niya, naisip niya nga na mabuti naman dahil may tao na naman na kinukuha attention ng Cebu Pacific sa kanilang inefficiency. Pero kasi itong pagpuna niya sa Cebu Pacific ay ginawa niya na nung nailathalan niya na previously. Kaya parang gusto niyang follow up. Oo. Tapos nung napansin niya na instead na sa institusyon, ibaling ng babae yung kanyang galit at pagkabismaya, ay parang naibaling niya yata dun sa tao. Na parang sabi niya, ito naman itong mga tao ito, special ground handler, ito naman ay nagpapaabot lamang kung ano yung mga pangyayari, ano yung alituntunin ng airline. At ine-explain dun sa pasahero. Kaya lang, parang naging personal na nga, na sinabi nga na tinawag pa na stupida yung babae, na may name drop pa na Lance Gokongwei, na papatanggal daw. So parang sabi nga ni Mr. Tulfo, ito ay isang malaking tao. Bakit kailangan niya gawin niya sa isang empleyado na wala naman kinalaman kung na ginagawa lang sa trabaho. So, Atty. Maputol kita. Ang tanong ko po sinaktan ba niya si Claudine o si Raymart kaya nagsimula itong gulong ito? Well, naitulak ba niya o si Nipa? Yung gulo kasi nagsimula nung si Raymart ay pilit niyang kinukuha yung cellphone na hindi naman kanya. Kasi kung tutuusin, Igan, itong cellphone na ginamit ni Mr. Tulfo, ito ay isang personal property. Okay. Ngayon, yung pagkuha niya ng picture ay hindi naman yan ipinagbabawal na bata. Alam na natin, may mga ruling niya ng Supreme Court. Okay. Pagkuha niya ng picture bilang mamamahayag. Kasi, yes. Alam mo, Atty., maraming matututunan dito yung ordinaryong tao Kasi kagaya namin, no, pag nasa public places,
hindi rin namin maawan na kunan kami ng patago o paano. Correct. Kasi kunyari, Igan, pwedeng pa-picture, pwede naman. Pero yung nakikita mo, kinukuha ng video yung patago, ano bang pwede, bawal ba yun o hindi? Depende kasi sa circumstansya. Kung iahambing mo, kasi hindi yan hindi yan absolute eh. Oo. Itong pangyayaring ito Pero si Mon, sa isang public pwede place. siyang kumuha. Not necessarily si Mr. Tulfo lang. Oo. Ito ay applicable sa lahat. Okay. Considering na itong pangyayaring ito ay naganap sa isang public place. Hindi, kasi sinasabi, bilang mamamahayag at siya naman may continuing complaint against the airlines, yung pagkuha niya ng picture, bahagi ng kanyang trabaho, di ba, Attorney Alex? Yes. Attorney Bate? Yes, yes. Oo. So, yun ang sinasabi ni Mon. Yes. Oo. So, kaya hindi niya ibibigay yung personal possession na yon na cellphone. Tama ko ba, Attorney? Yes. Okay. So, nung pinipilit kunin sa kanya, ano na ho kwento sa inyo ni Mon? Nasaktan nga ho ba niya o napagbuhatan ng kamay itong si Claudine o si Raymart? Actually, ito, hindi niya nasaktan yung dalawa. Hindi niya po sinaktan. Oo. Hindi niya sinaktan. Oo. Dahil pinoprotektahan niya lang, in-exercise niya yung kanyang personal right Oo. na to protect his own personal property. Oo. Pinipilit kinuha ng tao, so, in-extend niya ang kamay niya at sinove niya yung si Raymart na, wag mo kunin to. Sa akin to eh. Okay. Which is tama lang, dahil hindi pwedeng kahit sino man na i-insist o sa pilitang kunin ng isang bagay na hindi kanya. Oo. So, tinabig, hindi sinuntok, ha? Tinabig. Tinabig po. Wala yung tadyak. Wala. Oo. Kasi si Mr. Tulfo naman ay hindi naman siya violent na tao. Siguro kasi kaya lang siya na gusto i-project na ganyan dahil yung mga impression sa kanyang publiko, yung mga kabataan. Opo. Okay, at least manila po, Tony Barte, na yung mga naging pahayag po ng kanilang kampo, parang damdamin lang po yun at hindi talaga makakapanakit din sa mag-asawa. Dahil parang wala akong makikitang solusyon dun no? Oo. Igan, may isa lang akong Sige. point out, no? Oo. Kung mamarapatin mo. Sige. Para din sa ika-alam ng publiko. Opo. Doon sa nabanggit mo na first part pa lang yun nasa video. Yun ang, oo. Oo. Para Hindi, ang sinasabi nila kasi ito'y round 2. Diba? Yan resulta daw sa nangyari ng pagsita doon sa cellphone. Go ahead po, Attorney. Okay. Alam mo, Igan, kung papansin mo sa video... Ayan. Pinapakita po namin. Yes. Hindi ito ewan ko lang kung meron talagang round 1 na na first part ng video, okay. ito ay kinagagalak namin na sana hikayatin ng publiko kung sino man nandun, na ilabas niya para sa kalilinaw ng publiko. Ngayon, dito sa video na inyong pinapakita, makikita dito na... Dehado yung kliyente nyo. Oo, dehado. At saka hindi to, tingin ko, ito lang yung natatanging video na nag-document sa lahat. Okay. Dahil hindi naabot ang round 2 yan Sa Okay. sitwasyon na ganyan, Okay. na ang isang tao ay ginupo ng more than 4 persons, hindi naabot ang round 2 yan. Oo. And dito, kung mapapansin mo, natapos na yun, naihiwalay na, ay pilit pa rin sinusundan. Okay. So, talagang kung yun nga, inaano ko rin, kung talagang meron silang round 1 na video, ilabas nila para mas malinawan ang sitwasyon. Okay. Attorney, salamat po. Good morning. Okay. Salamat din, Igan, at salamat sa inyong mga tagapag. Si Attorney Jovito Barte po, ang abogado naman po ni Mon Tulfo.